So yun ang ano, bali pupunta tayo ng Davao Museum sa May People's Park kasi yung Davao Museum is kakabukas lang, linggo na yata nakalipas, no, if I'm not mistaken. So shout out ho natin si Frankie Pai or Frankie P4359, ito yan. So sabi niya, nakatour na po kayo sa New Davao Museum dong, viewer from Las Vegas, miss my hometown. So sabi ko nga sa kanya wala pa, baka today. Ano pala meron doon, di ako masyadong interested, pero I'll try na magsilip mag-vlog para sa inyo and we can talk things there kung anong magiging impression ko, etc. Sabi niya, wag mo naman ipilit kung di gusto, kuya. Gusto rin ako makita reaction sa mga new develop. Gusto lang nako makita reaction sa mga new developments diya sa toa. Okay. So sabi ko sa kanya, di naman siguro ako mamamatay kapag kasubukan ko. Madaming nagsasabi na next ko na puntahan ay ang Davao Museum. So, di ba nakaka-motivate yung ganun? So, actually, Frankie P, hindi lang naman ikaw yung nasasabi din talaga na next puntahan ay ang Davao Museum. Although marami naman ng mga vlogger sa Davao na nag-feature ng Davao Museum, pero ewan ko ba bakit minomotivate din ako ng iba dito, no? Nagko-komento din na puntahan din natin ang Davao Museum. So ako, in my own opinion, parang wala akong interest talaga sa Davao Museum. I mean, meron akong interest pero yung local, I mean, yung local museum. For example, dito sa Davao City dati, meron namang museum tayo dito, 'di ba, na matatagpuan diyan sa may sa may itong gusali ngayon na kinatatayuan ng City Health Office or ng City Engineering Office diyan sa may malapit sa may Kulasas, likod nitong Quezon Park. Ay, sorry, Asminya Park pala. So basta dyan lang na area, no, sa may Kulasas. Basta yung City Engineering Office siya ngayon o di kaya City Health Office. So dating Davao Museum, yung area na yan dyan. Tapos yung building. So minsan ako nakapasok dyan. Tapos doon ko nakita yung mga pictures, mga history about Davao City, paano ito nagsimula. Yung mga artifacts, like mga artifacts, no, mga Hapon, no. Doon ko na pag-alaman, doon ko unang na-discover or medyo natututunan na Davao City is siya, Japanese influence, no, hindi siya Chinese, Japanese, no. So maraming mga dito na naninirahan ng mga Hapon sa Davao City. Davao City tinawag siyang Little Japan, no, of the South, or sabihin na natin sushi capital of the Philippines. Sushi capital kasi yung hilig-hilig natin sa kinilaw, 'di ba? So yung kinilaw pala, napag-alaman ko na doon pala hango sa sushi ng sushi sashimi, basta kilaw, no, raw fish. So ang mga Hapon naman mahilig diyan, 'di ba? So meron tayo dito sa Davao naman na version kinilaw. Yan nga lahat. Kasi nga ang Davao, no, ang mga fresh catch from the sea, yung mga isda natin, tapos yun kilawin kaagad. So ano ba yung mga sikat na kilawin na pagkain dito sa Davao? Yun nga yung Los Kinilaw. Hindi yan sisikat ang Los Kinilaw kung hindi masarap ang kinilaw sa Davao. Okay, so yun lang. Bali from here sa Davao City Hall ground, lalakarin lang ho natin papuntang People's Park. Malapit lang naman eh. So yun, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga nag-recommend or lahat ng mga nag-suggest tungkol sa Davao Museum na puntahan natin. So sana magustuhan nyo tong content na gagawin tungkol dyan, no. Pero wala lang naman kumbaga bisitahin lang natin, i-turn on ko lang yung camera, tapos videohan natin kung ano meron sa loob. Tingnan natin kung ako ba'y mamamangha, ako ba'y mapapawaw, no. Ang Davao Museum, hindi ko pa siya inaral, hindi ko pa siya binasa sa Wikipedia, yung kanyang descriptions, no, kung anong meron. Basta nababasa ko na sa mga captions, no, sa mga post ng ating mga local media dito sa Davao City na Davao Museum is siya, National Museum na rin, no, na Dorian inspired. So Dorian inspired ang kanyang gusali. Tapos yun nga, National Museum. So ang National Museum or mga museum sa Pilipinas, marami naman tayo, no, hindi lang makikita sa Davao City or sa Manila, kundi halos lahat na yata ng mga metro cities. As far as I know, meron din sa Iloilo City, doon may malapit sa 'di ba? Yung dating City Hall nila, tama ba? Or dating bilangguan. Ay sorry if kung medyo mali. Basta yung dating prison facility ng Hapon ba yun o Amerikano, basta dating bilangguan, ngayon ay ginawa na siyang pasilidad, ginawa siyang museum. So Iloilo Museum, National Museum, parang gano'n, no. So sa Cebu naman,
Ang National Museum nila ay I don't know kung open na rin ba. Doon lang din malapit sa may Plaza Independencia or Fort San Pedro Park or Plaza Independencia. So nung ako nagpunta doon nung huli, sinabi sa akin nung mamang tricycle driver na yun daw ang meron siyang tinurong gusali doon na malaki na sabi niya malapit na yung magiging National Museum, Cebu Museum. So yun ang tingnan natin ngayon. So pag sinabing National Museum, ang meron diyan ay mga di ba, mga history, no? Mga artifacts about sa natin, mga tribes, history, ano pa ba, mga cultural, mga cultures. Pero syempre ngayon pa lang habang approaching pa lang ho tayo. Pero ang video na to is hindi siya tungkol sa Davao Museum, ha. Kumbaga dito, magiging title tsaka yung caption natin is maglalakad tayo. Papunta tayong Davao City Museum or Davao Museum, Davao National Museum. Bali pupuntahan natin mula dito sa City Hall of Davao papunta doon, no. Bali lalakarin lang natin or maglalakad tayo. Davao Walk, di ba? So yun, bali sa mga nanonood dyan ng mga hindi taga Davao, maaaring ikaw ay taga Metro Iloilo, Metro CDO, Metro Bacolod, Metro Cebu, maaaring ikaw ay taga Metro Baguio, Angeles. Let me know in the comment box kung meron din ba kayong museum, National Museum, ha. Kasi lahat naman yata ng lahat ng municipality, city ay meron talaga tayong museum area. Meron tayong parang gallery, no, may mga information gallery tayo kung saan parang tumatayo na rin as museum, di ba? Kung saan naglalaman siya, doon nakalagay, nakatago, doon nakapaskil or doon imbak or nakaipon, nakatago yung mga may kinalaman sa lugar, history, culture and sports. Basahin natin museum, anong ibig sabihin ng National Museum. Okay, so lakad lang tayo dito. Tawid muna tayo bago tayo magbasa. Kasi pupunta tayo ng People's Park of Davao. So ngayon, sinearch ho natin Wikipedia ulit. Alam niyo naman, no? Yan lang talaga yung kaibigan ho natin dito. Is my friend, no? Para sa mga sources ho natin. So what is the Museum of Davao about? So discover Davao's rich history with this museum containing exhibits on culture. So ito, basahin ho natin. Nakasulat ho dito na Davao Museum of History and Davao Museum of History and Ethnography. Ethnography, no? Ethnic and Geography. Ethnography, no? Parang from the word ethnicity. Discover Davao's rich history with this museum containing exhibits on culture, handicrafts, and from these vibrant areas early inhabitants to up to present day. Find out about the large variety of tribes and have populated the region and continue to do so today. The museum's main vision is to preserve and promote the culture and arts of Davao, to shape the cultural identity of indigenous people, in particular Davaoenos in general. Follow a timeline in historical events in the area. Explore a replica of a typical Bagobo house made of indigenous materials such as bamboo and rattan, and admire other significant cultural artifacts in this center, packed with fascinating items. The Davao Museum also hosts regular photo exhibits and hosts lectures, forum, and seminars. Ito ba yung So parang Davao Museum lang to, no? Parang hindi siya Davao Museum, National Museum. Yun ang bali siya, mga artifacts, mga historical artifacts na may kinalaman sa history ng Davao City, ng Davao, mga ethnic tribes, mga tribes, no? Mga ethnic tribes, mga gano'n, no? Ano pa, mga may kinalaman nga sa history ng Davao. Pero dahil nga sa siya, National Museum na rin, so hindi lang din Davao yung makikita natin diyan, no? Ngayon. So maaring makikita rin natin yung mga information, no? And mga historical artifacts
tungkol sa ibang mga lugar sa Pilipinas, maaring Luzon, Visayas, and some part of Mindanao or Mindanao. So naglalakad lang tayo dito sa may Ponciano, Banggoy, no? Sibanggoy Avenue. Kumbaga ano lang to, no? Content lang siya. May like ano lang, parang random lang ng mga topic na mapag-usapan from Davao City Hall papuntang museum sa may People's Park. Lapit lang naman, di naman talaga siya kalayuan. So ibig sabihin kapag kayo ay bibisita sa Davao City at gusto nyong pumunta, syempre top destination talaga yung natin, city tour sa Davao City, at kasama na dyan ang City Hall of Davao, tapos syempre yung People's Park. In People's Park, dyan na rin makikita, no, sa loob ang Davao Museum. So ibig sabihin nun, pwede na siyang lakad-lakarin, no? Pwede lang walking distance lang talaga yung mga city tour natin dito sa Davao. Hindi mo na kailangan sumakay. Ganun naman talaga, no, kapag mga city tours sa buong Pilipinas, kahit sa Iloilo City, Cebu City, Baguio City. Maliban sa Baguio City, talagang doon nakakahingal maglakad, pero maganda lang sa good thing lang sa Baguio City, kahit pa hilly masyado yung area nila, laging akyat baba, mga hagdanan palagi, at least malamig naman yung klima kahit patrik yung araw. So city tour dito sa Davao, ganun din, same with other cities, na kapag magsi-city tour ka, walking distance lang halos lahat ng pupuntahan. So dito sa Davao, kapag mag-city tour, ang pupuntahan mo, syempre recommended number 1 is Davao City Hall. Syempre napaka-iconic ng City Hall namin, hindi lang sa kanyang istorya na hindi lang sa kanyang 100-year-old building, or hindi lang siya basta kaya century-old building. Siya rin ay diyan din nagsimula, no, ang mga Duterte. Okay, alam niyo naman, whether you like it or not, ang mga Duterte talaga ay napaka-iconic sa Pilipinas. Hater ka man, pro Duterte ka man, or anti Duterte, talagang Duterte is Duterte. Grabe yung grabe yung clout, no. Grabe yung kailangan grabe yung clout nila, no. Mapagod or bad man, no. Depende sa inyong impression. So Duterte is Duterte. So diyan nagmula, diyan sila. Baka curious kayo, 'di ba? Syempre napakayaman ng Davao City. One of the richest city in the Philippines. Mapa GDP or assets. So Davao City is among those richest city, alongside with the richest city in Metro Manila. So makikita mo yung City Hall namin na napakasimple lang, no, napaka-humble. Hindi siya yung magara. Hindi siya City Hall na napaka-magarbo, no. Simple lang talaga siya, which represents the humbleness and the simpleness of local government officials, lalo na mga Duterte, mga mayors. Anyway, so pangalawa naman na pupuntahan nyo or marirecommend, hindi ko na alam kung anong mas gusto nyo, mga shopping malls or gusto nyo yung mga parks. Actually yung park namin dito sa Davao, yung aming People's Park, ay wala siyang masyadong ganun ka wala siyang masyadong special. Lang, kumbaga ang park namin dito ngayon sa likod, which is pupuntahan ho natin, pinopromote lang ho niya talaga yung green spaces, public spaces and green spaces. So walang bayad, papasok ka, tapos may enjoy mo yung yung napaka-preskong hangin sa loob dahil sa mga punong kahoy na rin, no. So mga Duterte is by nature, no, sa mga hindi nakakaalam, ang hilig parang mga advocacy, mga advocates ho sila ng green spaces and lush greeneries. So ito pa lang nilalakaran natin mula doon kanina ay Bonifacio Street. Ang dulo nito is Boulevard, ha, Mabini Boulevard, Public Market. Tapos ito naman kabila ay Gaisano Grand Mall, na dating kilala siya sa pangalan na Gaisano Grand or Gaisano South Illustre. So dito tayo dadaan, parang shortcut papuntang People's Park. So yun lang, ano pa bang mga iconic na lugar sa Davao City na hindi nyo pwedeng talagang maaring hindi pwedeng i-miss out, no? So yun nga, makita nyo yung City Hall ho namin, yung aming City Hall ground or yung aming San Pedro Square kung tawagin. Pag sinabi San Pedro Square, doon nyo makikita yung City Hall of Davao, Sangguniang Panglungsod Building, yung aming Metropolitan Cathedral, kaya siya tinawag na San Pedro Street dahil nga sa San Pedro Cathedral, no? So it's a Metropolitan Cathedral. And saan pa makita nyo rin syempre yung yung dalawang kalye diyan. Dalawang kalye talaga na underground cabling system na talagang mapapawaw, mapapahanga, mapapamanghaho kayo. Like masasabi nyo na may ganun palang lugar talaga sa Pilipinas. Like possible pala talaga na
magkakaroon ng underground cabling system ang isang syudad, ang isang lugar, no. So kung nagawa sa Davao, what more sa inyong lugar, di ba? I mean, magagawa rin siguro ng inyong city na baon ang mga wires, overhead wires. Shortcut papuntang People's Park of Davao. Dapat ang park na yan pinangalan dapat yan kay Duterte Park, pero dahil nga sa ayaw ni Duterte, parang meron talaga silang delikadisa, no. Talagang itong si Digong, masasabi ho talaga natin na merong delikadisa, merong hiya sa balat. Alam mo yun, kasi kung sa ibang pa yan, sa ibang mga politicians pa yan, talagang ititik yung opportunity, igagrab pa nila yan, no, na sige, pangalan ko sa akin yan, kasi in that way ma-immortalize yung pangalan, di ba? So yung mga mahilig, sorry kung may mga nanonood dyan ngayon sa inyo na mahilig maglagay ng mga pangalan sa mga lapida, mahilig maglagay ng pangalan sa mga gym, mga covered courts, o ano pa mga public facilities in mga public na mga mga public amenities, public utilities, public facilities, matawag dyan. Basta yung yung ginagawang proyekto ng mga natin, mga politicians, no, gawa nila, sila yung may gumawa ng project pero hindi nila pera. Kasi kaya nga sila binoto ng mga tao dahil sa kanilang pangako, dahil sa kanilang plataforma na gagawa ng hospital, gagawa ng dagdag na mga eskwelahan, mga public schools, gagawa ng magandang daanan, magandang tulay, kapaki-pakinabang na mga covered courts, di ba? Mga multi-purpose covered courts. Tapos ngayon ipapangalan yung mga apelyido nila, ilalagay doon, no? So through the initiative of where in fact hindi naman nila pera yon, hindi siya initiative. Kasi ang initiative kahit private individual ka, naglabas ka ng pera. For example, ito sabihin na natin si Injap Seya, Edgar Injap Seya, may-ari ng mga inasal sa Iloilo. Meron siyang initiative, no, bumuno talaga siya ng pera sa kanyang bulsa para ipagawa ng college, eskwelahan, di ba, university. So yan ang masasabi nating initiative. Kasi kahit hindi siya politics, hindi siya politician, kahit wala siya sa politics, talagang naglabas siya ng such amount, no, para makapagawa ng proyekto para sa masa. So ito na tayo sa may G. Palmahil Street, which is located yung People's Park of Davao, yung green spaces na yan, tapos yung Dorian inspired na museum. So yun na yung papasukin. Tapos mali sa Apo View Hotel din pala. Iconic din yan, no? So isa yan sa talagang meron kaming Royal Mandaya Hotel, which is Mandaya, it means tribe ng Davao. Isa sa mga tribo sa Davao region. Tapos Dorian Hotel, syempre yung pinaka-iconic na Dorian, no? Representing Dorian, Davao is Dorian. Tapos dito naman Apo. So Apo View Hotel. So ano pa kaya, no? Eagle, wala pa tayong Eagle Hotel, no? So yun lang siguro, thank you for watching. Nakarating na tayo dito, parang naglalakad lang tayo dito, tinor ko lang ho kayo from City Hall Ground or San Pedro Square papunta dito sa may People's Park. Yan. Di ko alam kung saan dadaan, pero parang sa loob yata. Saan ba tayo dadaan ito para makapasok sa sa Davao Museum. Okay, thank you for watching. So ang daanan ay entrance talaga sa may People's Park para makapasok sa Davao Museum. So time check tayo, mag-alas 4 na, no? So 3:59 ng hapon. Hanggang lang naman siguro, no? Di ko alam kung ang Davao Museum is open siya 24 hours, 24/7, or di ko alam, no? Kasi itong ang People's Park hanggang alas 9 na ng gabi. So maaaring ganun din ang Davao Museum, pero di rin ako sigurado kung hanggang alas 9 ba ng gabi ang Davao Museum. So maaaring hanggang alas 5 lang. Pero hindi pa naman tayo ganun kalit, no? Meron pa tayong 60 minutes para bisitahin yung loob, yung lugar. Tsaka na to i-off sa entrance area para naman kumbaga para meron pa kayong diyan, makikitang mga video, images, no? Kung ano meron dito. People's Park. So sa labas ng People's Park may mga pagkainan dito, may mga chips, mga pagkain mabibili dito. So di ko alam kung pwede bang magdala ng pagkain sa loob, parang bawal yata. Parang andun yan, hindi ko lang masyadong tinandaan, pero maaaring bawal. Tubig lang yata pwede. Basta bawal mag-picnic sa loob. So itong Casa Leticia, madalas tong pinupuntahan ng mga American tourists, no? I mean mga foreigners. Madalas tong pinupuntahan.
Kasi lagi itong napapasama sa vlog nila kasi malapit lang siya sa sa park. Pagka baba mo ng ng gusali, park na. Yan, welcome to People's Park. Na dapat yan, Duterte Park. Pero yun na nga, sabi nga ni Digong, sabi nung matandang meron ng matanda na inakusahang kurakot na hindi naman talaga kurakot kasi kurakot nga talaga, grinab niya yung yung offer ng mga taga Davao na ipangalan sa kanya. I-name after him ang ang park na to sa kanya. Kaso nga lang hindi nga siya ganoon kagarapal, hindi siya ganoon kagapal ang mukha na mag siya immortalize ng pangalan with the expense of Filipino people's money. So dito bawal ang backpacks ha. Tingnan natin, ayan no transparent plastic wares. Non-transparent. Okay, so bawal magdala ng baonan. So wala naman nakalagay dito na bawal ang mga pagkain or mga chips. Siyempre tatanong natin yan ngayon dito for more information na lang. Okay, welcome to People's Park of Davao City. So ang mga pagkain dito pala hindi pala banned. Ibig sabihin pwede allowed ka magdala ng pagkain. Gaya nitong kasama ko ngayon, may siyang dala suman. Oo, kasi nga bibigyan niya sa isang anak sa kanyang pinakamalakas pangmalakas ang anak. So may bitbit siyang tubig tsaka suman. Ganoon naman talaga yung nanay, di ba? So effort talaga yan, may pang lang pasalubong sa kanyang anak. So yun, pinapapasok naman, akala ko iiwanan sa entrance area. So pwede pa lang magdala. So ibig sabihin, pwede ditong magdala ng mga pagkain, basta wag niyo lang ilagay sa mga boxes or mga lunch boxes or sa mga, wag niyo lang ilagay sa mga storage, mga food storage na hindi transparent, diba? So yun, tandaan ha, kailangan transparent yung food storage na ipapasok nyo dito para hindi siya hindi siya maiwanan. Kita tayo dito, thank you for watching. Tapos parang magpa-part 2 na tayo sa ating video vlog, People's Park latest vlog, kung anong hitsura, gano'ng kadami mga taong pumapasok or museum, gano'n, depende.